Ma, yung anak ni Sol, nakita ko, laki ng tiyan. Baka buntis. Yung dyan din sa kabilang bahay, nakita ko. Ma, Feeling ko yung anak papasok mo, na po ako. Pengi po ba ako? Eto. Ano po gagawin ko sa 20 pesos? Marami akong bayarin sa school. Tatanggapin mo ba o hindi? Ma, hindi to sapat. Ano bang kaguluhan to? Tay, kasi yung baon ko. Natutulog yung tao, mga storbo naman kayo eh. 20 lang kasi. Doon, sa bag ko may 100 doon. Pero tay, hindi yun sasapat eh. Apat sumasagot ka pang bata ka, buti nga may nabibigay pa ako sa'yo eh. Ba yan eh? Storbo eh. Ay, saan na ba kasi yun? Aray ko po. Ha? Ano to? Drugs to ah. Ibig sabihin. Bakit bang tagal mo? Tay, ano to? Gumagamit ka? Bitawan mo nga yan. Itong tatandaan mo sa oras na may makakaalam nitong malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo? Opo. Paano ko makakabayad ito sa school? Ano nangyari sa pamilya namin? Si mama lasinggera. Si papa naman nagdodroga. Tagal mo naman, saan ka pa galing? O bakit parang lulukot mo naman eh? Nagusto ko ba ang tatay mo baka broken ka? Oo nga, broken ka ba? Broken? Please, guys, wag mo na ngayon. Tama nang di mabiro, ba't ba kasi ang lungkot mo? Ano ba yun? Di ba kasi may babayaran tayo sa school? Hindi kasi ako binigyan ni mama ng pambayad eh. Sa atin lang po, di ba walang pambayad? Nakikita mo ba yung naglalakad na yan? Saan? Ayun? Ayan. Pasa ko dyan. Kahit mahirap lang kami, hindi ako tinuruan ng nanay ko na magnakaw. Ikaw din, basta kapag nagbago isip mo, punta mo na lang kami. Ay, tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral. Total, wala na rin naman lang sumusuporta sa akin. Si mama at si papa, wala na rin naman pakailang sa akin. Ba't ngayon ka lang? Pa, sorry, marami kasing ginawa sa Di school. mo ba alam na may pamilyang nag-aantay sa'yo dito? Pa, marami yung ginawa sa school. Uunahin mo pa yung school na yan kasi sa pamilyang to? Pa naman? Gutom na yung tao dito oh. O, ano ginagawa mo dito? Dito na kasi ako sa pag-aaral. Wala namang sumusuporta sa akin eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Paano ngayon yan? Kasama ka na sa amin? Oo, basta walang makakaalam ah. Siyempre naman. Di ba po kayo yung pastor na nag-share ng Word of God sa school? Ako nga, bakit mo naman ang tanong? Tumigil na po kasi ako sa pag-aaral eh. Ah, ganun ba? Wala ka bang ibang kamag-anak na maaaring tumulong sa'yo? Wala na po eh. Sige po, una na po ako. Ingat ka! 1, 5. Dahil pinalingan mo sa Pia, sa'yo itong 1K. O, bakit tanong ko naman? Di ba gusto ko ng pera? Gusto ko naman ng pera pero ganitong paraan, nakakonsensya ako eh. Ano naman ang gagawin mo? Ibabalik mo yung pera? Sige, nang parang-parang sa'yo. Baka 40. Asa na kaya yun? Ilang araw na hindi nagpakita si Sophia sa kanyang mga kaibigan. Pastor, patawarin niyo po ako. Ito na po yung perang ninakaw ko sa inyo. Huwag niyo na po ako ipapakulong. Please lang po. Alam mo, hindi pumasok sa isip ko na ipakulong kita. Kahit alam ko na ikaw kumuha ng wallet ko. Basta ito ang tatandaan mo ha. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. At huwag mo nang ulitin yan ha. Opo, Pastor. Salamat po. Makalipas ang ilang linggong, hindi umuwi si Sophia sa kanilang bahay. Ay, naku naman. Saan ka na naman ang galing? Lang araw ka nang wala sa bahay, palagi ka na lang namin pinagsasabihan. Ma, pasensya po. Anong pasensya? Lambes ka na namin pinagbibigyan. Wala ka na nga naitutulong dito sa bahay, alis ka pa ng alis. Ma, di niyo man lang ba itatanong kung bakit wala ako palagi dito sa bahay? Alam niyo ba tumigil na ako sa pag-aaral dahil sa inyo yun ni Papa? Alam niyo,
Sana hindi na lang ako nabuhay. Sana hindi ko na lang kayo naging mga magulang. Anak! Ano? Nagmamagaling ka na? Gusto mong lumayas? Sige, lumayas ka! Lalayas na talaga ako dito. Sige! Ang galing-galing mo kasi! Kala mo, kayang mamuhay mag-isa eh. Kaya ko. Simula nang lumaya si Sophia, dito na nagsimulang mapariwara ang kanyang buhay. Ano, bibili mo na ba ito lahat? Sigurado ka bang walang makakita sa atin? O magtiwala ko sa akin, safe na safe ko. Ay, ito ba? Pwede ba na lahat? Sarap talaga ng drugs, no? Oo, ito, shot ka muna. Makalipas ang ilang oras, Jay, sabat na kami ah. Sige. Ingat, ha? Ingat. Salamat. Uy! Tasa kamay, walang gagalaw! Pastor, sorry po. Pinagsisihan ko na po mga kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Makakalaya ka din sa lugar na ito. Ayoko na po dito. Parang awa niyo na. Ang dapat mo nang gawin ay pagsisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan. Paano ba yan? Aalis na ako. Sige po, Pastor. Salamat po. Mapagpalang araw ho. Ano po yun? Kayo po ba ang mga magulang ni Sophia? Opo. Sige po, pasok po tayo. Mapagpalang araw ho. Nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na ang inyong anak ay nalulung sa masamang bisyo at kasalukuyan ho siya nakakulong. Ho? Nabanggit din nga pala ho sa akin ng inyong anak kung ano ang kanyang sinasapit nung nandito pa siya sa inyo. Kaya ang gusto ko mangyari ay matulungan natin siya para makalaya. Diyos ko, ano nangyari sa anak natin? Alam ko may natitira pang pagmamahal sa inyong puso. Kaya sana matulungan natin ang inyong anak para makalaya. Pastor, pasensya na kung sa mga naging asal namin sa anak ko. Pangako, gagawin namin ng aming makakaya para makalaya siya. Sige ho, mauna na ho ako. makalipas ang ilang linggo. Hoy, laya ka na! Ha? Talaga ba? Oo, may sababago yung bagay ko. Yes, salamat sa Panginoon. Tinapin niya yung panalangin ko. Paano naman ako? Pastor, Pinagagalaw ko malaya ka na. maraming salamat po sa Panginoon. Sa sa inyo po. Hindi ka dapat sa akin pasalamat. Ha? Kanino po? Maralalahan yun. Ang mahalaga, malaya ka na ngayon. Nang dahil sa tulong ni Pastor, patuloy na nagbago si Sophia. Siya rin ang naging daan upang makapag-aral itong muli. Pastor, ang swerte ko po, no? Kahit na hindi maayos ang trato sa akin ng mga magulang ko, binigay pa rin kayo ng Diyos para baguhin ako. Kahit gaano pa kasama ang nanay at tatay mo, huwag mo sila sasabihin ng masama o kakalimutan. Dahil kahit anong mangyari, mga magulang ko pa rin sila. Magulang? Na hindi nga nila ako tinrato na parang anak nila, tsaka hindi rin nila ako pinagtapos ng pag-aaral. Ang nakaraan ay nakaraan. Ginagawa ka na ng Diyos. Maaaring ginagawa din sila ng Diyos. Diba naniniwala naman tayo na walang posible sa panahon. Oo, pero po kasi, Sige nga, kaya ka na. May pasok ka pa ngayon. Baka malit ka sa klase mo. sige po, Pastor, unang po ako. Ingat ka ha. Pagkaalis ni Sophia ay biglang dumating ang kanyang mga magulang upang kamustahin ito kay Pastor. Pastor? Opo po kayo. Pastor, kamusta na po si Sophia? Huwag po kayo mag-alala. Nasa mabuting kalagayan po ang inyong anak. Salamat po, Pastor, sa pag-aalaga po sa anak namin.
Hindi ko po alam kung mapapatawad niya pa po kung sa kasamaang ginawa namin sa kanya. Darating din po ang panahon na muli kayong matatanggap ng inyong anak. Patuloy po kami umaasa, Pastor. Gusto niyo po ba siya makita ngayon? Naku po, wag po muna ngayon. Hindi pa po kami handang magpakita sa kanya. Basta po, wag niyo na lang po sabihin na kami po ang dahilan kung bakit po siya nakalaya. Saan tayo makakahanap ng pera? Hindi ko nga rin alam. Totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Sure na bang makakahingi tayo ng tulong kay Kapitan? Pastor? Mapagpalang araw po. Nandito po si Kapitan Manalo. Pasok po kayo. Opo po kayo. Kapitana, sila nga po pala yung mga magulang ni Sofia. Sinasabi ko sa iyo noong nakaraang araw. Lumalapit po sila sa inyo para po sa kaunting tulong pinansyal. Pinagalungkot ko ang nangyari sa inyong anak ito. Ang itutulong ko pinansyal para sa inyo. Ganun po ba? Sige po, makakaasa po kayo. Sige po, Pastor. Kayo po muna bahala sa anak namin. Maraming salamat po. Mauna na po kami. Sige po. Makalipas ang ilang buwan, nagkita si Sophia at ang kanyang mga kaibigan. Long time no see, parang laki na pinagbago mo ngayon. Oo nga, iniiwasan mo ba kami? O tara, Pasensya na, pero ayoko nang bumalik sa mga dami kong gawin. Tsaka malapit na kasi ako graduate. Ayoko sila yung mga pangalan. Ha? Tama ba narinig ko? Ayaw mo pala sila sa buhay? Tandaan mo, may kasalanan ka pa rin. Tara na nga, wala naman tayong mapapala dyan. Sumapit ang araw ng pagtatapos ni Sophia sa kolehiyo. Pastor, Sofia, sa ngayon, hindi pa sila ang bagay pakita sa iyo. Sophia Reyes, Tinatawag cum mo pa laude. kayo. Congratulations. Mahal si Papa. Wala na si Papa mo. Last month ka. Natakot ka din sa puso. Asawa ko? Asawa ko! Tulong! Ma, alam niyo ba gusto ko na sumuko sa buhay? Pero kasi, hindi ko pa kayo napapatawad ni Papa eh. Pero, tas ganito. Anak, sorry. Dahil sa ginawa namin ng tatay mo sa'yo. Alam ko hindi mo kami mapapatawad ngayon. Pero hanggat nandito ako ngayon, babawi ako sa iyo at paliwanag ng tatay. Dahil bigay ka sa amin ng Panginoon at dapat kang pagkakas. Sorry, anak. Ma, hindi ko pa rin labas maisip na wala na si Papa. Kung kailan naman nakamit ko na yung mga pangarap ko, hindi naman tayo kompleto. Sophia? Kamusta ka? Okay lang naman. Condolence pala, Sophia, kasi nalaman ko sa mga chismis na namatay pala ang tatay mo. Okay lang yun. Kamusta ka? Okay lang naman. Kamusta ka pala? Okay lang ako. Eh, yung mga kaibigan natin. Inahikayat ko silang tumigil na kaso ayaw eh.
Nasa bahay pa kaya sila Sofia at Margaret? Gusto niyo ba nang mainom na? Okay lang po ako, tita. Kamusta na po kayo? Eto, kinakaya naman. Pero hindi ko pa rin tanggap na wala rin asawa ko. Sofia, Margaret, may balita ako sa inyo. Ano po yun? May magandang opportunity na hihintay sa'yo sa ibang bansa since nabalitaan ng kaibigan ko na nakapasa ka sa board exam. Dok, pwede ka na magtrabaho